Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tugli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bansa na maadya sana sa malalakas na lindol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa ngayon, gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maansahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Uzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Hazub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabel. Akong Panginoon ang nagsasabing, hindi na ito mauulit.
sapagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila'y nagulat ng ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Hallelujah. 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 Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdarambit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba yung matapos kayong bigyan ng isang bagay, ng isang tulong, ng isang pabor, at pasalamatan niyo yung nagbigay ay sinabihan kayo ng, yun lang? Thank you lang? Ano po ang reaksyon ninyo? Nakakabigla, di ba? Especially kung totoo. Or at least, akala mo nung una totoo. Nakakabigla yan kasi akala mo walang kondisyon, meron pala. At nakabubuwisit din yan. Kasi para kang sinusumbatan. Yun ngang iba, binabalik na lamang yung ibinigay sa kanila. Isa nga naman, mag-demand pa mula sa kanila. And besides, yan ba ang pagbibigay? Na kahit napasalamatan mo na, ay may hinahanap, hinihintay pang iba? Napaka-demanding naman ng mga taong ganyan. Mahirap mangutangan ng loob sa mga ganyan.
What if sabihin ko po sa inyo na ang Diyos din natin ay ganyan? That whenever we thank Him para sa mga blessings na binibigyan niya sa atin, ay parang tinatanong din niya tayo ng, yun lang? Thank you lang? Yan po kasi ang isa sa po pwede nating makita, sa palagay ko lang, sa aking pagninilay, para sa ating Ebanghelyong napakinggan, kung saan ang sabi mismo ni San Mateo, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Hindi po siyempre nabanggit dito kung nagpasalamat ba sa kanya ng tahasan ng mga tao sa mga bayang ito na ginawa niya ng maraming mga kababalaghan, pinagpakitaan ng maraming mga milagro. Pero obviously, may hinihintay mula sa kanila si Kristo. Hindi lamang ang kanilang pagte-thank you kung meron man, kundi ang kanilang pagbabagong buhay. Besides, ang ibinigay sa kanila ay hindi lamang simpleng mga blessings. Ang sabi dito, kababalaghan, milagro, ibig sabihin, higit pa sa pangkaraniwan. At ang mga kababalaghan, milagro sa banal na kasulatan, tandaan po natin, ito ay pinangyayari lamang ng Diyos for a very specific purpose. Hindi para magpakitang gilas, hindi para isatisfy ang curiosity ng mga tao, kundi ang ipakilala na si Kristo ay Diyos talaga. So yun ang purpose ni Kristo kung bakit nagbigay siya ng maraming mga milagro at himala sa mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, but it did not happen. Those miracles did not lead them to conversion. Kaya naghahanap dito ang Panginoon. Yes, napawaw sila, humanga sila, nasatisfy ang curiosity nila sa mga himala at biglagrong ginawa niya. Pero hanggang doon lang, hindi ito nag-lead upang si Kristo ay tunay nilang sampalatayanan. Unfortunately, ito ay po pwedeng mangyari sa atin kung yung mga blessings na tinatanggap at ina-enjoy natin ay hindi nagli-lead sa atin sa Panginoon natin or do not lead us into a deeper relationship with Him. Kung hindi natin siya mas minamahal, kung hindi natin siya mas pinagkakatiwalaan, kung hindi natin siya mas lalo pang naaalala, kung hindi tayo mas lalong nagpapakumbaba sa harapan niya, kung hindi natin nararamdaman ng ating pangangailangan sa Kanya, nako, hindi malayong whenever we are thanking Him for all His blessings, ay tinatanong din niya sa atin, yun lang? Thank you lang? Pero hindi po ito selfish na pagtatanong. Hindi iniisip dito ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang tanong na, yun lang? Thank you lang? Actually, ang tanong na ito ay para sa atin pa rin. Para pa rin sa kapakanan natin. Magpasalamat man tayo at gumawa man tayo ng higit pa sa pagkapasalamat sa Diyos para sa kanyang mga biyaya, walang nadaragdag sa Kanya. Tandaan natin yon. Tayong nakikinabang kapag tayo nagpapasalamat at gumagawa ng maraming mga kabutihan para sa Kanya. Tayong pinakamakikinabang kapag tayo lumalapit sa Kanya. Bawat biyaya po kasi na ina-enjoy natin mga kapatid ay dapat maging daan upang tayo mas palapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi ay napakalaki ng mawawala sa atin in as much as ang pinakamagandang blessing at pinakamainam na milagro ay walang iba kundi ang ating pagbabago at ang ating pagiging napakamalapit talaga kay Kristo. Magkaugnay yun. Kapag tayo tunay na napapalapit kay Kristo, imposible na hindi tayo magbago. No wonder ang tawag sa Gospel according to St. John sa mga himala at milagro ay signs, mga tanda. At alam natin ang ginagawa ng mga signposts, signs, or tanda. Tinuturo nito ang isang specific na destination or purpose. In the case of the blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang dapat na maging function nito ay ituro sa atin ang Diyos ay Diyos. Alam naman natin yun, right? Pero ang punto, kung ang Diyos ay Diyos talaga at nagsisink in sa atin yun, hindi po pwedeng hindi tayo sumunod sa Kanyang utos. Hindi po pwedeng hindi natin siya mahalin. Nang higit sa lahat, hindi po pwedeng hindi natin panabikan ang ating pagdarasal, ang ating pagsisimba.
Baka nga kung maging at home lang tayo na ang isang presidente ng bansa ay nakikipag-usap o gustong makipag-usap sa atin any time of the day. Sa una lang tayo mag-aalangan, sa una lang tayo mag-iisip, hindi ako karapat-dapat. Pero pag lumao na, ma-enjoy mo na yun, kausap ko presidente. Di ba? Diyos pa ba? Ang hindi natin kapanibigang makausap, makaniig, kahit sandali lang. So kung hindi nangyayari sa atin yung kamalayan, disposisyon na yan, ay nako, nawawala ng silbi ang mga signs o ang mga blessings sa buhay natin. On the contrary, nagiging hadlang pa ito, nagiging mga distraction sa atin. In as much as ito na ang mas minamahalaga natin kaysa Panginoon natin. Humihinto na tayo sa mga signs. Hindi na natin napupuntahan yung purpose, yung destination, ay hindi po maganda yon. Katangahang isipin na yung sign ay mas mahalaga kesa sa tinuturo nito. Pupunta ka ng Lazaret halimbawa, may mga signs, this way to Lazaret. Sabihin mo, dito na lang tayo sa sign na ito. Huwag na tayong pumunta sa Lazaret mismo. Katangahan yon. So katangahan ang umiiral sa atin kapag ang mas pinapahalagahan natin ay yung mga blessings at hindi ang Diyos na nagbibigay sa atin ito. Tuloy ang nangyayari kahit super blessed na tayo materially and with our loved ones, especially with our family, nakakaramdam pa rin tayo ng kakulangan. Ang dami pa rin nating hinahanap. Mabilis pa rin tayong matakot. Napapako pa rin tayo sa kalungkutan, sa pag-aalala. Bakit? Kasi nga, ang mas importante sa atin ay yung mga blessings. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng mga blessings. At gayon din naman, no wonder kapag nawala sa atin ang isang mahalagang blessing sa buhay natin, nagkagalit. Worse, nagtatampo na tayo sa Diyos. Ay hindi po maganda yon. Hindi po na isa-serve ng mga blessings sa ating buhay ang kanilang primary purpose. Kung gayon. Kaya po sana mga kapatid, para sa mga blessings na tinatanggap natin mula sa Panginoon natin, huwag lang tayong magpasalamat sa Kanya. Mas yakapin pa natin siya. Mas isuko pa natin ang ating sarili sa Kanya. Sana sa tuwing tayo magpapasalamat sa mga biyayang binibigay niya, ma-imagine natin ng Diyos na nagtatanong sa atin, yun lang? Thank you lang? Hindi mo ba ako mas mamahalin? Hindi mo ba mas isusuko ang iyong buhay sa akin? Hindi mo ba ako mas pagkakatiwalaan? Hindi mo ba ako mas pupurihin? At paano yung mga kasalanan mo? Hindi mo ba ito magagawang talikuran para sa akin? Kasi again, kung talagang mahal natin ang Panginoon natin, mati-turn off na tayo sa mga kasalanan natin. Maaaring hindi tayo maging perpekto, pero magiging mas malaki na ang puwang ng kabutihan sa puso at sa buhay natin kaysa kasalanan. Kaya sana, huwag nating sayangin ang mga blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. Isang magandang gauge nga po nito ay kapag sa dami ng mga blessings na binibigay ng Diyos sa atin ay umuunti-unti na ang mga kasalanan natin. Maging ang tawag ng kasalanan o tukso ng kasalanan sa atin, nawawalan na unti-unti ng lakas ng dating. Sapagkat kung hindi, again, nawawalan ng silbi ang mga blessings sa buhay natin. Tandaan po natin yung pinagnilayan po natin nung nakaraang linggo, just the other day lang, sinabi natin na ang Diyos naman ay hindi tumitigil sa pagsasaboy ng kanyang biyaya sa atin. Pero hindi po forever ito, ha? Kahit na hindi tayo matabang lupa, yes, binibigyan pa rin niya tayo ng biyaya sapagkat gusto niya na tayo pa rin ay makapamunga. Umaasa siya na mula sa pagiging matigas, mabato at matawag na lupa ay magiging matabang lupa tayo eventually in our lives. Pero sana, mamunga na nga tayo. Sana nga po, huwag na nating sayangin ang mga biyaya niya. Sapagkat tandaan natin, hindi habang panahon ang paghahasik, darating ang panahon ng pag-aani. And when that harvest time comes, sana, may anihin ng mabuti mula sa atin. Sana nakapagbago na tayo. Sana minahal na talaga natin ang Diyos ng buong puso. Doon lamang po kasi tayo makapamumunga ng sagana kapag tayo ay tunay na konektado at nagmamahal sa Kanya. Di ba yan ang sabi niya? Hindi kayo makapamumunga ng kayo hiwalay sa akin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. di ringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya na noon pa man hanggang ngayon ay pinagkakaloob mo. Pasensya na, humingi ako ng tawad sa iyo kung hindi pa rin ako hanggang ngayon tunay na nagbabago, na nandun pa rin yung mga madalas kong ginagawang kasalanan at yung mga kasalanan na alam ko na ikinasasakit ng kalooban mo. Sorry, Panginoon. May kondisyon pala yung mga biyayang binibigay mo sa akin. Pero yung kondisyong yon ay para pa rin sa akin. Sapagkat hamak na mas malaki ang mawawala sa akin kung ikaw ay mawawala sa aking piling. Hallelujah! Hallelujah. Hindi nga naman pwede na makasalanan na ako Hallelujah. at sasabihin kong tunay akong nagmamahal sa iyo. Siya'y muling Nagsisinungaling lang ako. babalik Tulungan mo po sa ako. atin. Ma-realize ko. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nga ba't araw-araw may milagro, yung pagising lamang natin, yung pagiging steady ng mundong ginagalawan natin, hindi nasusunog ng araw, hindi pinagyeyelo ng masungit na panahon. Himala ng lahat ng ito at araw-araw kahit di natin hingin, binibigay ito sapagkat gusto ng Diyos na mas mapalapit tayo sa Kanya. Ito sana ang maging silbi ng mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tangkay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Riyak, ang alak na mula sa katahas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapag, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan
at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Danang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga mahal sa buhay kakilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Amen.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Asamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalala na hapis ng Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakasama.
kamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinabagsalo mo sa banal na piging ay makatanggap naman ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa tiwala ninyo. Salamat din po sa pagmamahal ninyo sa ating inang simbahan. Bahala na po ang Panginoon sa pagganti o pagsukli sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you rin Diyos. po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love